Good day everyone. Today we will discuss about Chapter 9 Monopoly. It will be discussed by Ms. Franzan Rose Gonzalez, Hailey Valencia, Trisha Ann Sancock, Max Andre, Gwen Consejo, and Ronel Cabanes. Today we will discuss about the Monopoly and we will define what is Monopoly. Ano nga ba ang Monopoly? Monopoly is a situation where there is a single controller and seller of a product where there is no close substitute. So, meaning to say, ang monopoly daw ay isang malaking business na maraming sangay o roots. Dahil nga kung ikukumpara natin ang monopoly, ito yung puno. So, ang monopoly, paano nga ba siya gumagana? Ang monopoly ay gumagana sa pamamagitan ng isang malaking business. So, ang monopoly, dahil nga malaking business siya, marami siyang consumer at maraming gustong maging reseller. At dahil nga maraming gustong maging reseller, edi maraming nagbabayad para magkaroon ng isang product na pinoproduce ng malaking business, which is called the monopoly. So, yun nga. Monopoly nga yung nagkocontrol sa business sa market. E di, ang ginagawa ng monopoly sa isang market, siya ang nagpo-produce sa mga small owners sa market sa mababang presyo lang or sa presyong gusto niya. Dahil nga in demand tong mga products ni Monopoly, talagang tinatangkilik na itong mga small business owners at kanya-kanya silang kuha sa products na yun. Isang example ng monopoly ay ang mga restaurants. For example is yung Jollibee. Alam naman natin na ang Jollibee ay may-ari talaga. Dahil nga nung una, ang Jollibee, maliit lang na restaurant, hanggang sa lumaki siya ng lumaki, nakilala siya, nagkaroon siya ngayon ng branches. Halimbawa, yung may-ari ng Jollibee dito sa Tungko, iba rin yung may-ari ng nasa Star Mall. So, ibig sabihin nun, magkaiba sila ng may-ari, pero iisa lang yung pangalan. At iisa lang din kung ano yung pinagmumula ng product nila. So, meaning to say, yung monopoly, binabayaran na lang ng mga consumers or ng entrepreneurs. So, meaning to say, yung monopoly, binabayaran na lang ng mga resellers or ng entrepreneurs yung pangalan ng isang business na pinoproduce sa monopoly. And that's the monopoly po. At next po is yung price setter. It sets and chooses its prices based on its output decision. So, meaning to say, yung mga price setter, yung mga may-ari ng monopoly or yung nagkocontrol ng monopoly, dahil nga in demand sila at maraming nagtatangkilik at marami rin namang mga reseller ang gustong kumuha sa mga products nila, pwede silang magdagdag ng presyo. Or kahit sentimo lang or ni piso, malaki na rin yung kita nila dahil nga sa dami ng reseller at consumers na gustong kumuha sa kanila. And that's the price setter. Yung mga monopoly, sila yung nag-set ng price. At madalas sa mga price setter, yung nakikita natin sa mga market, halos pare-parehas lang yung presyo ng mga bilihin. Katulad ng mga bags or mga tumblers. Parehas na may pangalan. For example na lang is yung mga tumblers, bags, and papers. Madalas yung mga ganyan ay iisa lang yung mga production company or nagpo-produce but different names. And let's jump to the third topic, which is the barrier to entry. It is the factors that prohibit a firm from entering a market. So, meaning to say, ito yung mga
nagpipigil ng mga business na makapasok sa market. Dahil nga ang monopoly mahirap siyang kakompetensyahin dahil masyado siyang malaki at maraming nagre-resell, mahirap siyang tanggalin sa market. At dahil nga powerful ang monopoly, marami ring mga competitors na gusto siyang pasukin at kakompetensyahin. But we have barriers to entry nga. Ito yung bagay na nagpo-prohibit sa isang business na makapasok sa market, which is hindi natutuloy or mahirap makapasok dahil nga mas kilala yung isang product at mas trusted, which came from monopoly. Hello 1C, I am Hailey Reyes P. Valencia and I'm here to discuss the economies of scale. So, when we say economies of scale, ito yung ito yung strategy natin sa isang business, or ito yung dito na papasok yung full production or full employment. Like for example, ako, business owner ako. So, ako, gusto ko kumita ng mas madami. Gusto ko mas kumita ng sobra. So, ang gagawin kong strategy is, yung isang business ko, hindi lang ako mag-i-stick sa isang firm or sa isang lugar. I-feasible ko siya sa iba't ibang branch. Like, for example, magtatayo ko sa isang lugar na ganito, tsaka sa isang lugar na ganyan. Para yung kita ko is mas tumaas. So, as you can see sa given table is, yung price niya is medyo mataas, tapos yung quantity niya is mataas. Meaning, kung ano yung kinababa ng price ko is, ganoon naman yung kinataas ng quantity ko. Kasi, the more na mas nagbababa ako ng price, mas dumadami yung mga customers ko na nakukuha. Kasi as we all know naman, diba, yung mga tao is i-stick sila sa isang business kung trusted din na to or affordable. Alam natin yan na customer satisfaction is always right. And sa economies scales is nagpapakita rito yung full production, or ito yung protection ng isang firm para mas lumago yung isang business. Hello 1C, I am Hailey Reyes B. Valencia and I am here to discuss the barriers in the market. So, let us first distinguish what is the barriers when it comes to the market. So, yung barriers is ito yung mga obstacle or pwede mong kaharapin na problema kapag gagawa ka ng isang business or kapag mag-start up ka ng certain business. So, ang pinakaunang factors nito is yung patents. So, hindi lang pala pag sinabing barriers is ito yung mga obstacle na kakaharapin mo. Pag sinabing barriers, ito yung mga pwede mong paghandaan na pwedeng makaharap mo when you are starting a business. So, ang unang-una dito is yung patents. So, when we say patents, ito yung exclusive rights ng isang owner sa kanyang business. So, pag sinabi natin exclusive rights, ito yung mga karapatan ng isang owners, o let's say, ako may sarili akong business. So, may patent ako, yung exclusive right ko is, pwede akong magsampa ng isang kaso sa isang tao kapag ginamit niya na hindi ko alam, kapag ginamit niya isang market ko or any market information ko without any consent ng owner, is pwede siyang makasuhan ng kahit anong kaso na nilabag niya. Kasi may patent ako, may exclusive right ako dun sa business ko. So, second one is license. Pag sinabi natin license, ito yung mga legal na proseso, or ito yung mga pinangahawakan mo kapag meron kang business. Let's say, ito yung mga business permit. Kasi, kapag hinanapan ka nila ng patunay kung ano yung mga
documents na magpapatunay na ikaw talaga yung may-ari ng business na yun, kailangan ready. The third one is the ownership or control of essential resources. So, syempre, ikaw as a owner, ikaw lang yung may hawak or ikaw yung nagpapatakbo ng business mo. Or ikaw yung parang ikaw yung head kung paano maglalaro yung business mo sa isang firm. So, let's say, kaya napasok yung ownership sa isang barrier is because once na nagkaroon ng problema sa isang business is hawak mo yun. Ikaw yung may pananagutan doon. Kasi example ng ownership barriers is kapag kunyari nagtayo ako ng isang coffee shop sa malapit na coffee shop. So, ang pwede kong ikaharap doon is parang makikipagkompetensya ko. So, syempre, nasa business industry tayo is kailangan hindi lang basta nagtatayo ka ng business. Kailangan patas kang lumaban. The fourth one is the pricing or strategic barriers. So, when we say strategic barriers, ito yung mga paraan mo na or mga way mo na kung paano ka kikita. Like, for example, ngayon sa inflation na kinakaharap natin, yung mga business is hindi nila alam kung paano sila makakagain ng accounting profit kung hindi sila gumagamit ng strategy. So, ang example ko dito ngayon is yung inflation na kinakaharap natin. Ako as a business owner, kailangan ko makaisip ng isang strategy na connected sa pricing para mag-come up ako dun sa mga na makagain ako ng maraming customers. Kasi once na may sarili akong strategy, mahihikayat ko yung mga customers na mas bumili sa business ko. Once again, I am Franzen Rose Gonzalez from the SBA MM1C. So today, we will discuss again what is monopoly demand. In monopoly demand, we have three assumptions to able to build the pure monopoly so that we can analyze its price and output decisions. So first, economies of scale, patents, or resource ownership secure the firm's monopoly. So, ibig sabihin daw po nun, economies of scale nga, mataas na quantity at mas mababang presyo. So, sinisecure ng isang business para magkaroon ng monopoly. Number 2, the monopoly sets a single price for all its units of outputs. So, ibig sabihin, yung price neto, yung price ng isang product from monopoly is pare-parehas lang para magkaroon nga ng monopoly. So, para magkaroon nga ng monopoly. Dahil nga ang monopoly ay isang business na malaki na siya mismo ang nagsusupply sa mga small business owners. So, to be fair, lahat ng products niya is iisa lang yung presyo. And number 3, no government unit regulates the monopoly. So, ibig sabihin, hindi government ang nagpapatakbo ng monopoly. Kadalasan, mga business owners or entrepreneurs talaga ang nagpapatakbo ng monopoly since ito nga ang pinaka-powerful sa isang market. And that's the monopoly demand and its three assumptions to analyze. So, that's the meaning of monopoly demand and the three assumptions to analyze the price and output decisions of monopoly. Good afternoon, my name is Trishanti Sangkap and I will be discussing the monopolist is a price maker. Pure monopolists, oligopolists, and monopolistic competitors face a downward sloping demand curve. Firms in those industries can decide
on a degree of supplies with the output decisions in varying market supplies, they can also make influence product price. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng monopolista ay ang monopolista ay may kakayahang magtakda ng presyo sa isang produkto o serbisyo sa merkado dahil siya lamang ang nag-iisang nagbebenta nito. Sa madaling salita, hindi siya nakasalalay sa mga presyo ng ibang kompetensya dahil wala siyang karibal. So meaning, pwede siyang magtaas o maaari niyang ibaba ang presyo ayon sa kanyang nais o maaaring makaapekto sa supply ng demand para sa produkto nito. Okay. So, ano nga ba? So, nabanggit dito is yung monopolist. So, ano nga ba yung monopolist? Ang monopolist daw ay isang kumpanya o entidad na nag-iisang merkado ay walang direktang kukompetensya. Sa ilalim ng monopolyo, ang monopolist ay may kompletong kontrol sa presyo ng supply at produkto o serbisyo. Halimbawa, kung ang isang kumpanya lamang ang nagbibili ng isang particular na gamot, ito ay may ituring na isang monopolist. So, meaning, ang monopolist daw po is wala siyang kompetensya o siya yung maaaring magtakda lang ng magtaas o magbaba ng presyo. Nabanggit din dito is yung oligopolist. Ano nga daw po ba yung oligopolist? Ang oligopolist ay ang kumpanya na nagbabahagi ng merkado kasama ang ilang pang mga kumpanya sa ganitong estruktura o dekalidad. May ilang malalaking kumpanya na nagkokontrol sa merkado at ang kanilang mga desisyon ay maaaring makaapekto sa isa't isa. Halimbawa, ang industriya ng telekomunikasyon. Ito ay kadalasang oligopolyo kung saan may ilang pangunahing kumpanya na nag-aalok ng serbisyo. Monopolistic. Ang monopolistic daw po ay isang uri ng merkado kung saan maraming kumpanya ang nag-aalok ng mga produkto o serbisyo na magkakatulad ngunit hindi ganap na magkakapareho. Sa ganitong kalidad o estruktura, ang mga kumpanya ay may kontrol sa presyo ngunit hindi kasing lakas ng monopolist. Dahil ang monopolist nga po sila yung may kakayahan magtaas o magabalang ng presyo, and ito naman monopolistic, sila yung kumpanya na nag-aalok ng produkto at serbisyo katulad ngunit hindi ganap na magkakapareho. Ayun po. Okay, thank you. Okay, the second topic that I will be discussing is the possibility of losses by monopolists. A pure monopolist has a greater possibility of making economic profit as compared with a purely competitive firm. A competitive firm is designed to have a normal profit in the long run. In contrast, a pure monopolist can enjoy economic profit for the barriers block of the rivals from increasing supply, then drive down to the price which will soon remove economic profit. Okay, ano nga ba ang possibility losses? Ang posibilidad ng pagkalugi ay nagaganap kapag ang monopolista ay hindi nag-aalok ng sapat na dami ng produkto sa merkado na nagreresulta na sa hindi pagkaubos ng mga yaman at hindi nagkakaroon ng mga benepisyo para sa mga mamimili. Okay. May mga dahilan ng mga possibility losses. Okay, unang-una dito is yung mataas na presyo. Ang monopolista ay may kakayahang itaas ang presyo ng produkto dahil siya lamang ang nag-iisang tagapagbigay. Ang mga mataas na presyo ay nagiging hadlang sa mga mamimili na bumili ng produkto. So, okay, ang mga monopolist daw ay may mga posibilidad na pagkalugi o losses dahil sa mataas na presyo, dahil ang nabanggit ko nga kanina na ang monopolist ay sila lang ang may kakayahang magtaas o magbaba ng presyo dahil wala silang kakompetensya. Okay, pangalawa is mababa ang dami ng produkto. Upang mapanatili ang mataas na presyo, ang monopolista ay madalas na nagbabawas ng dami ng produksyon na nagre-resulta sa kulangan ng supply sa merkado. Okay, mababang dami ng produksyon. Kumbaga, binabawasan nila yung produkto na inaangkat nila sa mga merkado, kaya maaari din itong magbunga ng kanilang pagkalugi or losses. Okay. May mga epekto rin to sa ekonomiya or for example is inefficiency. Ang monopolyo ay nagiging sanhi ng inefficiency sa merkado dahil ang mga yaman ay hindi nagagamit sa kapangyarihang monopolista ay hikayatin ang kompetisyon sa mga merkado. Okay. Pangalawa is yung pagbubukas ng merkado. Ang paglikha ng kondisyon na
nagpapahintulot sa pagpasok ng mga bagong kalahok sa merkado ay makakatulong upang mabawasan ang posibilidad ng pagkalugi. Okay, ito naman yung epekto sa ekonomiya neto is inefficiency and pagbubukas sa merkado. So, sa madaling salita, ang possibility losses daw ay ang monopolista ay isang mahalagang issue sa ekonomiya dahil ito ay naglalarawan sa epekto ng monopolyo sa mamimili at sa buong ekonomiya. Thank you! Good day, 1C. My name is Max Andre Buenconseo. I'm here to report about price discrimination. Now, what is a price discrimination? Price discrimination is selling a specific product at several price not justified by cost difference. Now, we assume in the first part of the chapter that monopolies charges a single price for all its buyer. But in some instance, the monopolies can increase their profit further by charging different prices to different buyer. The monopolies is engaging in the price discrimination for doing. Sinasabi dito na nagpa-price strategy sila kung nasaan yung business, kung where the business charge different prices for the same product and services based on the customer willingness to pay, their location, or their consumption of habits. Now, why business use price discrimination in the first place? The primary reason is to increase their profit by changing different to different consumer. Businesses kinakapture daw nila yung maximum value of their product or services as to perceive value charges from customers to customer. Another reason is to increase their market share by offering lower prices to a specific segment. Businesses can attract more customers and thereby dominate the market. Next naman natin yung chart na yan, yung kung saan nakikita natin yung quantity of output, price, total revenue, marginal revenue, average total cost, and marginal cost and profit and loss. Ngayon, next slide natin, makikita natin kung paano i-compute yung mga yan. Bali recap na lang natin yan kasi na-discuss naman na yan ng ibang grupo. Sa face-to-face na lang natin i-discuss ulit para mas maintindihan natin kung paano ba i-compute ng mas maayos yan. Next naman natin is there are 3 form of price discrimination. Now, let's tackle yung una. Next, yung first is first degree na sinasabi dito is charging the market the minimum prices that consumer is willingness to pay. In this type, the seller charges each customer their maximum willingness to pay. Sinasabi dito, this type of price discrimination is the most efficient from the seller's perspective because they can capture all of the consumer surplus. However, it is also the most challenging to implement because it requires the seller to have perfect information about each and every customer willingness to pay. Example natin yung car dealer. A car dealer may negotiate the price of the car with the buyer, and then the dealer will attempt to charge the buyer the dealer will attempt to charge the buyer maximum of their willingness to pay. Yan, next naman natin is second degree. Charging a specific price for the first set of purchase and then reducing it from subsequent purchase. In this type of price discrimination is commonly used by retailer with offer discount on bulk purchases. The seller offers the different based on the quantity or the volume purchase. Example natin dito is yung sa grocery store. They may offer a discount if you buy a certain amount of the product. Dito sa second degree is nagkakaroon ng benefit yung seller and buyer. Benefit ng seller natin dito is to increase the value volumes of the product, and yung buyer naman is na-enjoy niya yung lower averages ng prices. Next natin yung third degree. Third degree, charging some customer a certain price and then another price for other customer.
And this type naman daw is commonly used in many industries. In this type, the seller charges different prices based on the customer demographics such as age, income, or location. Po natin dito yung sa mga airlines na once na nagpa-book ka ng mas maaga, yung price ng ticket mo is mababa. Tapos pagka yung parang biglaan kang magbo-book ng flight, para mas mahal siya kaysa dun sa mga na-plan mo na ng pagbili ng ticket. Minsan din sa nagbabago din yung price kung saan ba yung destino ng pagpupuntahan mo, or yung sa naman, yung every season naman. Kunyari sa Christmas season yung magbo-book ka, medyo mas mahal siya kumpara sa mga normal day lang. Yun lang. And then yun lang for my report. Thank you, Wansi, for listening. Good afternoon. So ngayon, i-explain ko yung condition para sa price discrimination. So according sa PowerPoint, hindi daw lahat is pwedeng mag-set ng price discrimination. So nangyayari lang yung price discrimination kung nasusunod natin yung monopoly power, market segregation, and no resale. So ang monopoly power, ito yung isang business, ito yung kakayahan or power ng isang business na taasan yung price nila dahil sila lang yung nagbebenta sa isang place na yon. Like for example, merong isang company ng water na nagsusupply sa isang city. So, may monopoly power silang magtaas ng price sa pag-supply ng water kasi sila lang yung merong company ng water na meron doon sa place na yon. And yung market segregation naman, ito yung from the word itself ng pagsasegregate ng customer para mas ma-identify nila kung sino ba talaga yung minamarket nila. Yung market segregation, ito yung pag-identify or pagsasegregate ng mga consumer or ng mga customers depende sa kanilang lifestyle, education, kita, and yung kaugalian nila. So in that way, kapag na-identify ng businesses yung meron na silang market segregation, mas magkakaroon sila ng pag na-identify na nila yung kanilang or kung meron na silang market segregation, meron silang chance na mas magkaroon ng price discrimination. And yung no resale naman. So, yung no resale, ito yung parang like hindi allowed na ibenta. Ayun, wait lang na. Yung no resale naman, ito yung condition na nagbabawal sa isang mamimili na ibenta muli ang isang product na binili niya sa mas mababang price or mas mataas na price. Ito yung no resale. So in this way, walang makakapag yung no resale, ito yung condition na hindi na pwedeng ibenta yung nabili ng isang customer. Ay kunwari, bumili ng isang customer and then binenta niya ulit sa mas mababa or mas mataas na price. So yun hindi na siya pwede. So yun yung no resale. Like for example, sa concert, merong isang consumer na bumili ng ticket para sa concert and then binenta niya ng mas mahal na halaga. So yun yung no resale, bawal na siyang gawin para mas maprotektahan yung mga businesses na hindi malugi or hindi masira yung style and technique nila sa pagbebenta ng kanilang product or services. So para mas magets natin yung marginal revenue is equals to marginal revenue is equals to price is equals to cost is equals to marginal cost, magbibigay ako ng example.
So, kunwari merong isang magsasaka and yung binebenta niya is yung mga naani niyang prutas and gulay and binebenta niya ito sa palengke. So, yung price na makukuha niya sa pagbebenta ng gulay and ng prutas, ito yung marginal revenue. Siyempre, naani niya na yung mga binenta niya and then bibili siya ulit ng another na buto para magtanim ng prutas and gulay. So, yung marginal revenue niya, bibili niya ng buto, yun na yung magiging marginal cost. Kasi yun na yung binili niyang, yun na yung kinita niya from marginal revenue para magkaroon siya ng another product, which is yun na yung marginal cost. So, kaya equal yung equation na doon is para ma-identify natin na balance yung marginal revenue at yung marginal cost. Kasi kapag hindi ito nag-balance, it means may something wrong sa pag-set ng price sa isang market. Kasi like merong isang business doon na mapanglamang, parang ganun. So yung marginal revenue and marginal cost dapat equal sila para equal din yung marginal revenue sa price and yung price is equals din sa marginal cost. Yun lang. If may tanong pa kayo, pwede naman kayong mag-message para mas ma-explain ko ng maayos. On the last part, which is yung Philippines retains its monopolies, it's kasama siya in para na-overcome mga present yung monopolies, paano nila na-overcome yung mga high deals before, and paano nila na-eradicate or paano nila na-come up yung ganong situation. So, ito yung nakasummarize dito is according to Gloria Santos, which is yung high electricity. So, ang pina-point out ng last part na to is kung para nag-play ng yung monopolies into our economies. For example, ito, yung bill natin is high bill niya, may tapos sa electricity natin. Compare sa ibang bansa, tayo yung mas pinakamalaking kilowatts or may pinakamatakbo ng kuryente. So, paano ba na-eradicate ng mga president or ni Gloria Santos yung high bills na yun? Siyempre, ginamitin nila na strategy, and dun mapapakita yung pagiging overpower nila sa pagiging monopolies. So, that's for our video lesson. And I hope you learn from our topic, and on our next meeting, we will be having group activity and quiz. And thank you, BSBA MM1C.